Pagbukas ng gate ay bigla silang nagtakbuhan na para bang kasali sa isang paligsahan. Sa kakadali ni ate ay nadapa pa ito. Ang pinag-uunahan nila ay ang pile ng lupa na ito na itinapo ng malaking minahan sa bansang Colombia. Nagbabakasakali sila na makahanap ng kahit maliit na piraso ng mamahaling berdeng bato na ito. Ito ang emerald, isang precious gemstone na ginagamit sa mga alahas. Ang halaga daw ng dalawang 68 karat emerald na ito ay tinatayang $650,000 o humigit kumulang 38 million pesos ayon sa sikat na jeweler na si Maksud Agajani. Ang mahal, di ba? Ngunit wala ito sa Aga Khan Emerald, ang pinakamahal na emerald na naibenta sa isang auction. Nabenta lang naman ito sa halagang $8.8 million o mahigit 520 million pesos. Grabe no? Sobrang mahal. Kaya naman pati mga kababaihan nangangahas na pumapasok sa makikitid na tunnel para maghanap ng emerald. Sa Madagascar naman, umani ng atensyon ang pagkadiskubre ng isang 300 kilogram na emerald rock na nakatago daw umano sa loob ng Presidential Palace. Nadiskubre ito matapos ang kodeta at mapaalis ang dati nilang presidente. Samantala, ito naman ang itsura ng rough emerald. Naka-attach pa sa bato. Pagkatapos ay masusi itong ipapolish. Ito naman ang polished emerald na ready nang ibenta sa market. Ang emerald ay isang mamahaling bato na may kulay bluish-green to green na shade. Kabilang ito sa mga uri ng beryl, isang mineral na kinabibilangan din ng aquamarine. Ang chemical composition nito ay beryllium aluminum silicate at ang kulay ay nagmumula sa presensya ng chromium, vanadium o kombinasyon ng dalawa. At kung minsan ay iron para sa bluish tint nito. Ngunit paano nga ba nabubuo ang natural emerald? May dalawang pangunahing paraan kung paano nabubuo ang natural emerald sa ilalim ng lupa. Una ay sa pamamagitan ng hydrothermal. Dahil sa tectonic activity sa pinakailaliman ng mundo, gumagalaw ang napakainit na magma. Nagreresulta ito sa matinding init at pressure sa ilalim ng lupa. Dahil sa matinding pressure, ang tubig sa ilalim ay sumusuot sa mga giwang at mga bitak sa bato. Natutunaw din ito ang mga bato at nadadala nito ang iba't ibang minerals na nakastore sa mga bato. Kapag napaghalo nito ang minerals na beryllium at chromium, dito nabubuo ang emerald. Nabubuo din ang emerald kapag napaghalo ang beryllium at vanadium. Pangalawa, sa pamamagitan ng magma. Sa paggalaw ng magma, nagdadala ito ng mga minerals at kapag lumamig na ito at napaghalo nito ang beryllium at chromium o vanadium, dito na nabubuo ang emerald. Basically, para mabuo ang emerald, kailangan ng extreme heat at pressure. Tapos habang naghahalo ang mga minerals na beryllium at chromium o vanadium. Bukod sa natural emerald, marami na rin ngayong synthetic emeralds sa merkado. Synthetic o man-made, meaning ginawa ito ng tao sa laboratory. Pag-usapan naman natin ang 37 karat Aga Khan Emerald. Ibinigay ito ni Prince Sadruddin Aga Khan sa kanyang asawa na si Nina Dyer, isang British socialite noong 1960 at binenta sa Christie's Auction sa Geneva, Switzerland noong November 12, 2024 sa halagang tinatayang $8.85 million o mahigit 520 million pesos. Samantala sa Madagascar, ang 300 kilogram emerald na natagpuan sa loob ng Ambuhit Sorohitra State Palace ay itinuring na national asset. Ayon sa mga opisyal, ang bato ay nakatago sa palasyo mula pa noong 2009, ngunit hindi nila ibinigay ang eksaktong paraan o petsa ng pagkakatuklas. Kasalukuyan pa itong isinasailalim sa ekspertong pagsusuri bago planong isalang sa auction. Kapag naibenta na ito, umaasa ang mga mamamayan ng Madagascar na ito na ang makakatulong sa pagbabayad ng utang ng bansa. Samantala sa Colombia, pagdating sa pandaigdigang produksyon ng emerald, ang Colombia ang kinikilalang leader na nag-aambag ng tinatayang 55% ng global emerald supply. Ang Colombian emerald ay itinuturing na may pinakamataas na antas ng emerald. Dahil dito, patuloy na tumataas ang value ng emerald jewelries galing sa Colombia na ngayon ay nagre-range sa $10,000 hanggang higit sa $100,000 bawat isang peraso ng alahas, depende sa laki at kalidad nito. Sa pera natin, nasa 500,000 pesos
hanggang higit 5.8 million pesos ito. Ngunit sa likod ng industriya, libo-libong manggagawa sa Colombia ang patuloy na naghihirap sa manual na paghahanap ng emerald sa leftover o mga lupa at debris na binasura ng mga malaking mining company at sa mga ilog at mga abandonadong minahan sa pamamagitan ng informal o guaqueria mining. Kaugnay nito, ang ganitong uri ng pagmimina ay may malaking epekto sa kapaligiran at sa buhay ng mga nagmimina. Sa likod ng kinang ng emerald ay ang mahabang panahon, napakalaking halaga at tahimik na sakripisyo ng mga taong umaasang mabago ang kanilang kapalaran. Kung nagustuhan po ninyo ang video natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!